You know, the vibe from this deck gives me this type of energy na parang like let's say, no, gusto mo pang humabol bago magsara yung mall or yung sinehan, mga gano'n, no? Pero pagdating mo, sarado na. Yung gano'ng klase ng feeling, no? Hindi yung sense of relief, kundi yung, ay, ba yan, sarado na. Yan, hindi ako umabot. Yun, parang ganun yung energy. So, let us see ano yung tungkol doon at sino itong kumokonek sa inyo. Just take only what resonates, guys, okay? And feel free na mag-switch ng roles. Possible din kasi magpalit-palit ng roles. Sweetheart. Okay, so let's go ahead and check this other informations and details related to that message. Okay. Center of the reading, Six of Cups. Bottom of the deck, we have the Five of Cups, the Six of Swords, and the Eight of Coins. So, kung sino man tong energy na to, no, dahil hindi mo siya rito pinapansin or hindi mo siya rito kinakausap, no, wala siya ritong choice, hindi niya na kaya rito yung energy ng mag-isa lang na kinakausap yung sarili niya rito. So, maaring nag-share na rin siya rito, no, ng kanyang tunay na saloobin or nararamdaman sa inyong specific situations ng person na ito. So, lumalabas that this person right in here, no, used to be your lover. Minsan mo na siya naging lover, maaring ex-person mo ito. This person right in here, nakikita ko, no, na isa sa pagsasabihan niya rito ay isang taong pinagkakatiwalaan niya. At itong tao na to ang nakikita kong magsi-step up or nakikita ko ritong magre-reach out para sa kanya sa iyo. Hindi siya humihingi ng pabor dito sa tao na 'to, gusto niya lang ng makakausap at mapaglalabasan ng kanyang nararamdaman, 'yan 'no. So matagal niya ring kinimkim with this, okay, Five of Swords to the Eight of Swords energy, itong klase 'no ng bagay na, ah pakiramdam, tinatago niya lang 'yan, wala siyang pinagsasabihan kahit sa pinakamalapit na tao sa life niya. So, I do see that this person here dahil nga umaapaw na yung emosyon niya, wala siya rito na parang, mapaglagyan 'no, hindi na kaya ng sarili niya rito na ito ay itago. So, sasabihin niya na rito 'no, sa isa sa pinakamalapit sa kanyang buhay. Na yung iba lumalabas na family member ito, yung iba naman parang family na niya, so puwedeng matagal na friend, close friend or best friend, 'yan 'no. Someone that he or she trusts so much. So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, I do see ito yung kakausap sa inyo 'no. Pero linawin ko lang, hindi siya dun humingi ng pabor para kausapin ka. Kusang loob na kakausapin ka ng taong ito 'no. Yeah, sa family member maaaring high chance 'no, na puwedeng magulang or kapatid niya ang kumausap sa'yo 'no. So, nakita ko 'yun dito 'no. Nanay, yung sa side ng magulang 'no, na lumalabas dito 'no, it's a woman kung kakausap sa inyo, okey. Sa kapatid naman 'no, it could be any one sa mga kapatid niya. Ate, kuya, 'yan nakikita natin dito, okey? Puwede ring bunso, pero more likely ate, kuya niya kung meron siya nun, okey? So, nakikita ko dito 'no. Pero yung iba ha, baka maloka kayo sa next kong babanggitin na meron ditong, mensahe 'no, para sa ex ninyo na sumakabilang, bahay or umiba ng relasyon, may third party. Yung third party mismo ang kakausap sa inyo rito at sasabihin niya na kayo ang tunay na mahal
ng person mo. Woah! Isang klase ng revelasyon yun. So, I do see, that the third party really had, love talaga na pakiramdam sa person mo, 'no, and it looks like the third party ay walang choice kundi i-let go ang person mo because ikaw ang tunay na mahal, 'yan, 'no. Sa lahat ng third party siya yung maunawain, But yeah, yun ay para sa mga na-involve lamang sa isang third party situation. So, bago natin pag-usapan pa ito more, batiin na natin everybody. Hi and hello there everyone. My name is Yan. Welcome new subscribers, returning Eastern buyers. Thank you so much po yatters. Thank you so much. At kung hindi niyo pa alam, meron pa po tayong isa pang channel. Link down below lang sa ating description box. If interested, i-click lang yan para makarating kayo there. Araw-araw ay nag-upload tayo ng collective readings for all signs doon. Excuse me. At yun nga, na wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, possible mag-switch ng roles, general reading kasi ito. And at the end of the day, lahat ay may free will na free mong gamitin anytime, anywhere. So, yun na nga mga babes. So, nakikita natin dito, ito yung klase ng energy na nakikita ko, no? Ang person na ito ay merong person na super concerned sa kanya, no? At yun nga, yung sa binanggit ko sa inyo kanina, no, family member, could be his or her mom, or kapatid, ate niya, kuya niya, 'no? So, whatever the case may be, puwedeng best friend or close friend niya rito, 'no, na yun na mismo yung mag-re-reach out sa inyo rito, 'no, dahil nakikita niya na ang katotohanan na labis ang pagsisisi ng person mo rito, okey? Kaya dahil hindi mo pinapansin ang person mo, 'no, siya na yung kakausap sa'yo. The Chariot right in here, no, is an energy of someone coming towards you. May bumabiyahe papunta sa'yo, may kakausap sa'yo, okey? To talk things out. Sword ay communication. So, nakikita ko rito, 'no, nabibigyan ng time nitong tao na 'to, 'no, na maglalaan siya ng oras para puntahan ka. Yung iba sa malayo pa mismo, 'no. Etong tao na 'to naniniwala na ang pag-uusap ay hindi dapat mangyari sa online, sa text, sa chat, kundi sa personal, 'no. Yeah, alam mo yung mga tao talagang gano'n, 'no, yung parang mas magiging maayos yung usapan or mas magkakaroon ng pagkakaintindihan kapag kakaharap mo yung kausap mo mismo, right, 'no? Even sa phone call, 'di ba? Kasi sa personal, makikita mo, at mararamdaman mo yung energy ninyong dalawa, no? If the person is truly, okay, ang intention niya rito, no, malalaman mo yun agad, mararamdaman mo yun agad, no? And yes, kung sino rin 'tong person na 'to, 'no, nakikita ko rito na magbibigay siya ng time para kausapin ka, okey. Kahit ito pa yung third party or naging third party ng person mo, okey. So, hindi naman sa sinasauli niya na kasi pinagsawaan niya na gano'n. Kundi mahal ng third party or minahal ng third party ang person mo, pero dahil nakita at naobserbahan ng third party with the Page of Swords na ikaw ang tunay na mahal ng person mo, wala siyang choice even if, it hurts him or her badly, wala siyang choice kundi i-let go ang person mo. So, I do see that with this Three of Coins energy and the Six of Cups, walang kaalam-alam ang person mo rito na meron ditong kakausap sa'yo, okey? Pero yun nga, kaya nga kasi parang, nagawa na i-share na ng person mo sa iba, sa kanyang magulang, okey, mama niya man 'yan, 'no, or kapatid or baka best friend or ka-close na friend. Okay, wala naman siyang kahit na anong ini-expect na baka naman puwede mong kausapin si collective, ikaw na lang, ganyan, 'no. Wala siyang gano'n. Ang tanging gusto niya lang ay makakausap kasi bigat-bigat na talaga sa dibdib niya ito. So, I do see that this is a problem, 'no. Ito talaga yung main problem niya kasi mapambayad niya sa kuryente, sa tubig, sa mga consumption, sa mga bills, mga ganyan, 'no, or whatever the case may be, okey. Alam mo may kulong lumalabas dito, maaaring may binabayaran ito monthly. Siguro kumuha siya ng gadget or appliances, okey, binabayaran niya 'yun, hulugan. So, may gano'ng klase ng clue. So, I see that whoever this energy is, this person here, 'no, nasasaktan siya rito at nakita ng parent or mama niya rito or ng friend niya rito, 'no, at nung third party na hinihintay ka pa rin niya kahit nasasaktan siya. Labis ang kanya rito pagkabigo.
at gusto niyang maayos ang problema ninyong dalawa. High Priestess energy, okey, nakikita natin dito 'no, na ngayon siya ay dumidistansya, nananahimik, pero hindi niya na ito kinakaya, may ibang tao na siyang sinabihan ng kanyang problema. Willing naman siya mag-invest sa'yo ng feelings and emotions, pero hindi na siya nagtataka kung bakit siya ay iniiwasan mo. Alam niya rito ng malinaw 'no, kung bakit ka nagkakaganyan at yun ay dahil sa kanyang nagawa dito sa iyo noon. Labis niya yung pinagsisisihan at hanggang ngayon, hindi niya magawa na iyan ay makalimot-limutan. Five of Cups energy, hindi niya magawang maka-move on dito sa'yo. Kahit napilit niya na binuburo yung sarili niya sa ibang mga interes, gawain at sa kanya ritong trabaho, yan o, OT niya nahihiya na eh. Parang gusto na rin niya mag-OT kahit walang bayad eh. So I do see that whoever this energy is with this Seven of Wands energy, nahihirapan siya rito. Ang tanging gusto niya lang dito 'no, ay, magkaroon ng kapayapaan, pagkakalma rito 'no, ng kanyang spirit, okey. And also itong person na 'to ay definitely looking and searching here sa inyong mga pinagsamahan, sa inyong soul. Walang makakatalo, walang makakapantay sa kanya ritong pagtingin sa'yo. Na-realize niya rito 'no, habang nasa piling siya ng iba na ikaw talaga ang tunay niyang mahal. Yung may mga gano'n 'no, yung parang pagka nasa iba ka ng relasyon, makukumpara mo talaga yung partner mo before sa partner mo ngayon. So, whoever this person of yours, yung ex mo na ito, no, na-realize niya yan, no, nung time na nandoon siya sa piling ng third party, no. And for some reason, hindi ko nakukuha na yung third party dito ay may pagka-bruha or bruho. Bruho? 'Pag Tagalog ba ay pagka Tagalog ba ng bruha para sa lalaki, bahala kayo diyan. Bruho? Hindi ko naman nakikita na intrimitida or intrimitido itong third party kasi nga nakikita ko nagpapakumbaba siya. Sa katunayan, maaaring humingi pa nga siya ng tawad dito kung nagmukha na inagaw niya ito sa iyo, okey? Pero nakikita ko rito na labis ang kanya ritong pagkaawa sa kanyang sarili kasi parang kine-question niya yung self niya kung tunay nga ba talaga siyang minahal ng person mo. So, parang kahit siya hindi niya malaman, kasi parang ang nararamdaman niya rito hindi niya maintindihan. Kasi kaya nga ikaw ang kakausapin niya rito kasi alam niya at mas naobserbahan niyang ikaw ang mahal, ayan oh, kaysa siya, 'di ba? So, parang kahit siya yung kasama, kahit siya yung nandoon sa tabi, kahit siya yung nandiya-diyan palagi, ikaw yung hinahanap. Hmm, hinahanap ng puso ang pag-ibig mo, gano'n. Naku, So, kung sino man 'tong energy na 'to with the Six of Swords, I do see na itong tao na 'to 'no, ay meron na siyang plano kung kailan ka niya kakausapin 'no. So, this person right in here ay nakikita ko rito na medyo mahihiya kang tanggihan na hindi siya kausapin 'no, para doon sa, family member or friend nitong person na 'to. Kasi nakikita kong may respeto ka doon, lalo na kung magulang niya ito at kapatid. Okey, at dun naman sa kaibigan, naging kaibigan mo na rin yung tao na ito dahil nung time na magkarelasyon kayo na maaaring naging friend mo na rin ito, ayan. Ngayon naman kung ito naman ay third party rito, nakikita ko rito na more likely hindi ka niya sa chat rito kakausapin, hindi rin sa text or online. Maaaring puntahan ka na lang niya bigla dito dahil alam niya na kapagka ginawa niya yung chat or text, wala siya ritong mapapala dahil alam niyang i-ignore mo lamang ito 'no, kaya ito siya pupuntahan ka niya rito. Kaya more likely mapa-family member or mapa-third party man ang kakausap sa'yo 'no, it's face to face, 'yan 'no, personal talaga 'no, yung magkaharap talaga kayo, yung maririnig mo talaga ang actual voice nila, mga gano'ng klase ng energy so that you can feel as well the sincerity, 'yan. Pero siyempre nasa inyo pa rin naman 'yan 'no, pero yun nga, kapagka nakikita ko kasi rito na kapag ang family member or yung best friend niya rito yung kumontak sa'yo, I do see you guys 'no, sa inyong energy na mahihiya kayo rito 'no, but definitely nakikita ko rito 'no, na may posibilidad na pakinggan niyo itong mga tao na ito 'no, na may sasabihin sa'yo about your ex-lover's struggle sa pagmo-move on sa'yo. They are not wishing you to go back to this person here, not even forcing you to go back to this anak nila, to
to this kapatid nila, to this best friend nila, no? And even the third party will also not force you. But these people will tell you that the person or ex-lover mo dito ang minamahal ay ikaw. Mm. See? So, your initials, we have your capital letter T, capital letter E, capital letter P, capital letter S, capital letter M, capital letter C, capital letter Q, and capital letter Y. For small letters, we have H, E, D as in dog, T, and last but not the least, we have O. So, ito yung mga mensahe right here for ya, guys. Again, I'm your Yana Annie for the verse Yana Duna. For the boys, Sarang Hail, Love and Light, Tidra. Annyeong.